Gusto natin ng magandang buhay, maayos na buhay, progressive na buhay, pero ayaw natin ng tamang proseso. Yung iba nag-shortcut, yung iba maling way, maling direction, o kaya maling paraan ang ginagawa para umasenso sa buhay. Ay mga dear, I want to share yung Sunday reflection. So, every Sunday na natututunan ko, I want to share it to all of you dito sa ating Payo Center. And dear, always remember na napakahalaga na pinapriority natin ang Lord, lalo na pagka date natin sa Panginoon. Sunday is Sunday natin kay Lord. So, naniniwala ko someday yung iba sa inyo may encourage na talagang unahin ang Panginoon. How many hours lang naman yung pagsisimba? Yung iba 1 hour lang, yung iba 2 hours or 1.5 hours. So, nawa, maganda ang maging encouragement nito sa inyo. And I want to share yung reflection ko nung preaching ng Sunday na napakinggan ko. Ayan. So, sabi doon, where there is no vision, the people perish. Many people want a good life. Marami tayo sa atin gusto ng magandang buhay, pero ayaw ng way at ng truth na galing sa Panginoon. Gusto ko, Lord, ganito yung buhay ko. Gusto ko, Lord, magkaroon ako ng maraming kayamanan, magkaroon ako sa sariling bahay, gumanda yung career ko. Pero yung way ng Lord, iba sa way natin kung paano natin yun nakukuha. At minsan, di pala minsan, madalas, gumagawa tayo ng sarili nating way para matupad yung mga gusto natin. Why not we have faith na, Lord, ito gusto ko, pero yung kalooban mo yung masusunod at yung kaparaanan mo yung masusunod. Always remember na kailangan natin ng katotohanan sa buhay natin kasi yun yung gabay natin. And the truth is the Word of God. And Jesus is the truth. Sabi nga sa Bible, this is the way, the truth, and the life. So we need God, we need Jesus Christ in our lives para magkaroon tayo ng matagumpay na buhay. At isa pang reflection ko doon, kaya naman mga dear, kung gusto natin ng magandang buhay, isa sa reflection ko, kailangan natin ng tamang paraan, tamang way. At kailangan natin magsimula ng tama. Kahit mahirap, kahit sa simpleng mga steps lang, magkaroon tayo ng tamang proseso, tamang kilos, at higit sa lahat, tamang motibo. Kung gusto natin ng maayos na buhay, kailangan natin ng way ni Lord, hindi yung sarili nating way. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, ang end goal natin, gusto natin mapunta ng langit, di ba? Pag namatay tayo. Sino gusto mapunta ng impyerno? Walang gugustuhin yun. Pero always remember, we need God. We need Jesus Christ in our life for us to have our end goal to go to heaven someday. At isa pang reflection ko ng Sunday, meron doon binanggit na the more kang nagkakasala, the more ka dapat nag-church, the more ka dapat pumunta sa church. Oo nga naman, no? Kasi, pag magmumukmuk lang tayo sa bahay, the more nating mararanasan or mafe-feel na nagkasala talaga tayo at minsan nalulubog pa tayo lalo sa kasalanan. Pero kapag tayo po ay nananampalataya sa Diyos, iba merong conviction that dapat lalo tayong mag-church, lalo tayong manalangin kasi hindi natin kayang magbago ng tayo lang. Kaya naman, the more tayong nagkakasala, the more tayong mag-church, hindi para magpanggap, kundi lalong magpabago sa Diyos. Kasi pagka nasa community ka na tama, malamang someday magiging tama din yung proseso ng buhay mo. At isa pang point na aking na-reflect, if you serve God, serve Him with all your heart. Ibigay na natin, ito na natin, ginagawa na lang din naman natin naglilingkod na lang din naman tayo, so ito na natin. Kaya naman I-encourage everyone na mga dear, I-encourage yung mga dear na talagang kung ano yung way ni Lord at yung katotohanan niya, yung isik natin. Kasi minsan mas una natin sinisik yung benefits, mas una natin sinisik yung progress ng buhay natin. Why not isik muna natin si Lord as the way, the truth, and life ng buhay natin. If you want life full of blessing, progressive life, abundant life, and freedom, peace of mind sa buhay mo, you need God. Let's sum up natin yung mga points na natutunan natin. Una, kung gusto mo magandang buhay, kailangan mo ng way, ng truth, ng life, which is Jesus Christ. Pangalawa, kung gusto mo ng magandang buhay, magsimula ka sa tama. Alam naman natin, sa panahon natin ngayon, ang daming gumagawa ng mali para gumanda yung buhay. Pero tandaan natin, simulan natin sa tama. Yung iba naman nagsimula sa tamang, ngunit nag-end ng mali. Pangatlo, the more kang nagkakasala, the more kang mag-church, the more kang lumapit sa Lord, the more mong kailangan ng tamang community. So, kung nakakapanood ka nito, tapos wala ka pang church, wala kang community, Christian community, marami dyan sa paligid mo, pwede ka maghanap dyan. And you can call me, lalo na kung taga dito ka. Ayun, tamang community ang kailangan mo. At pang-apat, naglilingkod na lang din tayo kay Lord. Ito na natin. Lang. So, napakaganda ng reflection ng Sunday service. Kaya encourage everyone na umattend kayo ng Sunday service, na magsimba tayo every Sunday. We have 52 weeks lang naman, 52 Sundays a year. I-goal natin na kumpletuhin natin ngayong taon. So, yun lang. Ayaw naman, na-encourage ko kayo na magkaroon ng relationship, una sa lahat, sa Panginoon at magkaroon ng desire na makilala ang Panginoon at magkaroon ng tamang community.
sa inyong mga buhay. Yun lamang, this is Payo Center. We have ears that listen and heart that speaks. God bless.